Mayor Lorenzo Villosa! Woo! Palakpak na malakas! Habang papunta si Mayor Lorenzo Villosa! Walang titigil! Grabe! God is good. All the time. God bless po. Palakpakan natin ng Panginoon. Kumusta po? So, una-una, palakpakan po natin ang ating mga board of directors na nandito. Si Nanay, si Mami Press. Si VP Santi, nandiyan po sa labas. Si Rico at ang ating GUB family. And our GM, Miss Tina. GAU family. Palakpakan po natin, GAU family. Ma'am Esther is also here. Kumusta po? Sino po yung first time ako nakita? First time. Wow! First time po. Sino po yung madalas ako makita? Ay, Ma'am Fe. Ano po, pasensya na kayo kasi ang dami na ho kasi tawag sa akin. May founder, may tatay press, may daddy press, may tatay mayor. So, ano ho kasi ngayon, bago nyo ako na-meet, sa ngayon ho kasi ako ang mayor ng Fami Laguna. Kaya, nung mag-assume ako ng office sa Fami, nag-step down muna ako as President and CEO. Pero wag ho kayo magalala kasi Mami Press naman ang nag-handle, nagmo-monitor, nagma-manage ng ating mga companies. Ano ho? So, katulad din po, galing din ako sa baba kanina. Ang dami rin tao roon. And after nito, yung isang company naman pupuntahan ko rin. 8 years na, no? 8 years na rin yung sa company natin ngayon. After nito, takbo naman ako ng Mandaluyong. So, awa ho ng Diyos, mga ano naman, lahat ng pinagkatiwala ng Panginoon, mga negosyo sa atin, halos lahat naman po ay tumatakbo na maayos. Ano po? At katulad din po nung tanong ko kanina sa mga members sa baba, bakit kayo nandito ngayon? Ano ho reason? Ba't nandito kayo? Anniversary? So ano po, nung tinanong ko sa baba kung ba't sila nandito, I believe na majority sa inyo kung ba't nandito rin dahil may mga pangarap tayo. Tama? May pangarap po tayo. Kaya tayo dumadaan sa process para ma-hit natin yung mga goals natin sa buhay. Katulad din po ng naging istorya namin, especially ako. Si Daddy Press po, si Mayor, hindi po ako nakapag-college. High school graduate po ako. And I'm proud. Hindi ako nakapag-kolehiyo. Pero hindi po yun naging hadlang para abutin ko yung mga pangarap ko at mapuntahan kung nasaan ako ngayon. Nag-umpisa rin po ako sa isang pangarap lang. Katulad ninyo. Na ang pinag-umpisahan, pangarap, malaking pangarap, pero hindi sapat na nangangarap ka lang. Meron ho kasing pangarap at meron dapat na destination. Nangarap ka, bumuo ka ng pangarap ngayon, pero yung destination, yung pong gap ng pangarap at ng destination, yun ho yung journey na tinatawag. Yun po yung critical. Yung journey na yon. Kasi yun ho ang mag-determine doon sa magiging action mo, doon sa journey mo, papunta doon sa destination mo. And believe me, yun hong journey, hindi madali. We will encounter a lot of pain, challenges, obstacles, stumbling blocks along the journey. Yung destination o dulo na yun eh. Tama ho?
Along the way, doon sa gap na yon, ano-ano yung mga ma-encounter mo? Maraming hindi maniniwala sa iyo. Minsan nakakatuwa, nakakalungkot, yung mga hindi pa naniniwala sa iyo, yung mga taong akala mo susuporta doon sa mga pangarap mo. Tama, mali? Minsan yung katabi mo pa nga natutulog, yun ang unang-unang kontra eh. Tama ho? Di ba? Wag ho kayo mag-alala, pinanggalingan ko rin yan. Especially ho ako, nung nag-umpisa ako mangarap noon, napaka-vocal ko kasi nung nag-set ako ng malaking pangarap ko talaga. Pero believe me, clarity is power. Pag malinaw kung ano yung dinesign mo gusto mo puntahan, basta malinaw, at willing kang dumaan doon sa journey na yon, believe me, walang pwedeng pumigil, unstoppable, and achievable. Along the way, we will experience a lot of pain, rejections, mamaliitin ka. Especially sa case ko, hindi nga ako nakagraduate, hindi nga ako nakapag-college. Nung itinayo ko yung unang company, ang dami nagsasabi, ikaw magiging presidente, CEO? Tama ho. Ang ingay-ingay ng mundo nakokontra sa pangarap na gusto mo abutin. Ngayon, kung ikaw partikular at lagi mong bibigyan ng pansin yung sinasabi ng ibang tao, believe me, kahit ikaw, magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo. And the moment na magkaroon ka ng doubt sa sarili mo, that's it. Game is over. Kasi kung hindi mo kayang paniwala yung sarili mo, paano pang maniniwala yung mga taong i-invite mo para samahan ka doon sa destiny na gusto mong puntahan? Tama po. Ang daming ko kontra. Ang sabi ko na sa sarili ko, di bali magduda na ang buong mundo sa akin, wag lang ang sarili ko ang magdududa sa kakayanan ko. Kasi kahit magduda ka na magduda, kung naniniwala ako, may pupuntahan ako. And after how many years, tawa po ng Diyos, yung sinasabi nila noon na walang mararating, yung company tinatayo niya, 3 months, 6 months, wala na yan. Maraming ganon. Pero tinan niyo po, yung mga nag-judge sa atin noon, sila yung wala na. Si Tatay Pres, naging mayor pa. Minsan nga po, may mga times na, pag gumigising ako sa umaga, pag dumidilat akong ganyan, dahan-dahan. Kasi baka nananaginip lang ako. Kasi kung titingnan natin, yung nangyari sa buhay ko, talagang pwede mong sabihin isang panaginip lang. Ako po ay nag-asawa at the age of 18. Kasi napikot ako ni Mayora at the age of 18. Naka-live? Naka-live? Tina po ha, 18. Nag-asawa ko at 18. First job, tricycle driver. 6 months. Yan po, sa Marikina. Sino taga Marikina rito? Yan po. Yan may mga taga Marikina. Biyahing Sirma, Burgos ako. Paliparan. That was 1986. At the age of 21, 3 na yung anak ko. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. 3 na po at the age of 21. Sabi ko noon, kaya mahal na mahal ko mga tricycle driver. Kaya even sa family ngayon, talagang tinututukan ko ang todo eh. Sabi ko na sa sarili ko, mukhang hindi ko inaano mga tricycle driver ha. Pero in reality kasi, pag i-analyze mo, yung malaking pangarap na isinet mo, mukhang slim yung chance. Kung hindi ka aalis doon sa comfort zone. So I decided, subok ako na iba. Naging OFW po ako. Sino OFW? Alam ko po ang buhay ninyo as OFW. Kasi 6 years akong OFW. Maraming okasyon, wala tayo.
Pasko, bagong taon, minsan nakakalungkot pa, may nawala sa buhay, hindi ka makauwi. Tama po. 6 years. Then balik uli ako, naging company driver naman ako. Bayantel. Sino Bayantel dito? Alam niyo ba si Miss Tina? Driver ako ng Bayantel, galing din ng Bayantel yan. Anong posisyon mo doon, Miss Tina? Manager si Miss Tina, ako driver. Ngayon ako company owner, siya manager. Nakikita niyo? Then, along the way, nung mangarap ako, sabi ko, walang ibang aabot ng pangarap ko kung hindi ako. I will ask God's guidance. I will believe in myself. Hard work. Nothing is impossible. Tama po. Imagine niyo yung buhay namin. 18, nag-asawa ko, 19, 21, tatlo yung anak ko. OFW ko, driver ako. Di ba pag yayaan mo yung pangarap mo, parang pag kinukwento mo yung nagiging vocal ako. Pag sinasabi ko kay Mayora noon, ito yung gusto ko, ito yung mangyayari sa buhay natin. Give me 5, 7 years. Ito yung mangyayari sa buhay natin. Ano sabi ng wife ko? Pag dinadrive ko yung kotse namin, ano noon, first car kasi namin, 1990 model Toyota small body. That was 2010. Pag drive ko yung kotse namin noon. Pag may mga nag-overtake sa akin na mga brand new car noon, sabi ko kay Mayora noon, give me 3 years. Overtake tayo dyan. Brand new rin. Sabi niya, Kasi bakit yung kotse namin, walang wiper, walang reserba, walang tersera, kumakalas yung tersera niya. At least may manibela. Walang reserbang gulong, walang aircon. Tapos sabi mo sa akin, sabi ng wife ko, tapos sabi mo sa akin, overtake tayo. Sa loob ko lang, kung hindi mo kayang paniwalaan, papatunayan ko sa iyo meron. Tignan niyo po, baba kayo. Doon sa baba. Nakita niyo yung Ferrari doon? Nabili ko yun ha, bago ako mag-mayor, baka sabihin nyo. Kaya ako nabili yun dahil mayor na ako. Tumira ho kami mag-asawa sa Cainta. Sino taga Cainta? Alam niyo mga yung San Isidro? Yung Sapa. Tumira ho kami mag-asawa, kami mag-anak. Nag-rent kami 1,000 pesos a month. Ha? 1,000 pesos a month na rent. That was year 2000. Pag pumasok ka doon sa nirerentahan namin, kaya kitang i-house tour nang hindi umaalis sa pwesto. Pagpasok, ito yung receiving, ito yung master bedroom, at ito yung dining, at hakbang ka ng konti, ando naman yung CR, at saka alam niyo po, after pandemic, yung siguro mga 15 square meter yung tira namin. Alam niyo po, after how many years? Andito yung may kasalanan kung ba't ako nakatira ngayon sa 2,700 square meter. Si Ma'am Fe, palakpakan niya. Siya ho nag-ahente nung nabili namin property sa Sun Valley. It's a 1,200 square and 1,000 yung floor area. Witness si Ma'am Peron. And awa ho ng Diyos, from 15 square meter to 1,700 square meter with sauna, with jacuzzi, and with swimming pool. Dahil lang sa pangarap, nilagyan ng aksyon, nangyari naman. So ano po ang pino-point out ko? Hindi ko isineshare to brag. Gusto ko lang i-inspire kayo. Na kung ang tingin ng iba, doon sa sineset mong pangarap ay malaki at imposible, wag ho kayong maniwala sa mga kasinungalingan nila kasi kayang abutin ang mga pangarap.
At ang magbibigay ng katuparan niyan, yung aksyon na gagawin mo. Hindi ho po pwedeng nangangarap ka lang, puro planning, walang action, walang implementation, walang execution. Kung gusto mong may mangyari sa mga pangarap mo, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Ang katuparan ng mga pangarap nasa labas ng comfort zone. At kung hindi mo kaya maging, kung gusto mo laging komportable, huwag kang mag-expect na yung malaking pangarap mo ay mangyayari sa loob ng comfort zone mo. Yun yung sinasabi ko kaninang pangarap at destination, yung journey, yung gap. Ito hong ginagawa nyo, part of the process, part of the journey. Hindi komportable yung ginagawa nyo, ilang oras na kayo nakaupo dyan. At ilang oras pa kayong uupo kasi 5 oras ako kung magbigay ng talk. Hindi komportable yan. Pero yan yung magdi-deliver kasi ng pangarap mo. Ngayon, kung hindi mo kaya magtyagang nakaupo dyan, buwi ka na lang. Doon ka sa kwarto mo. Nood ka na lang ng Christopher Min. Tama, oh. Minsan kasi sa buhay natin, reklamo ka ng reklamo. Bakit yung iba nahihit yung mga pangarap nila? Kasi yung mga tao na yon dumaan sa process, lumabas sa comfort zone. Ikaw nasa komportableng buhay, tapos hinahanap mo yung resultang meron sila. That's unfair. Tama po? That's unfair. Kung gusto mong ma-hit yung mga goals mo sa buhay, kung kailangan mapuyat, do it. Kung kailangan umattend ng training na mahaba, do it. Kung kailangan mag-flyering, do it. Kung kailangan ma-reject, do it. Kasi yun ang magbibigay ng malalaking pangarap mo. The decision is yours. And ito po yung importante. Sana may tubig dito. Ito po yung importante. Take it from me. Kasi ito yung ginamit ko. Sa pag-abot ng mga pangarap, you need a team. Kailangan mo ng team. Ako ho, ang dami-dami ko minamanage na organization. And being a mayor is one of them. Pero awa ho ng Diyos, lahat ng organization na hinahandle ko, tumatakbo na maayos. Kasi meron akong team. Meron akong team na pinagkatiwalaan ko. Meron akong team na nag-handle ng concept. Ganito ho kasi yan. Sa umpisa, ang estilo ko, pag may bago akong concept na binuksan, sa umpisa, hands-on ako dyan. Nakatutok talaga ako dyan. Habang inaaral ko yung sistema, habang inaaral ko yung concept, bumubuo ko ng team na eventually sila na mag-handle nun. Yung mother company ho natin, nakita nyo, kahit hindi ako pumunta ng 1 taon niya, tatakbo yan. Ang LLIC natin, nakabuo na tayo ng team. Kahit hindi, ngayon nyo nga lang ako nakita eh. Yung company pupuntahan ko mamaya, yung call center namin, 8 years na yon. Minsan 2 years ako hindi pumupunta pero tumatakbo yon. Pero noong una, hands-on kami roon. Kasi nabuo mo na yung team na siyang makakatulong mo para i-handle yung concept na binuo mo. Dito sa industriyang ginagalawan natin, it's a people's business. Tao ang kasama mong aabot ng mga pangarap dito. Yung team mo ang aabot ng mga pangarap mo rito. Ano ho dapat gawin pag meron kang team? Trust them. Guide them. Motivate. Inspire them. Nakakalungkot, minsan yung leader pa ang pinag-uumpisahan ng pagkakawatak-watak ng kanyang grupo. Hindi ho ganon.
a true leader is willing to sacrifice. Kaya totoo yung kasabihan, ang leader, huling kumakain. Tama po? Pag leader ka at una ka pang kumain, hindi ka leader. Tignan niyo po, kahit sa Laguna ngayon, 2 years pa lang ako mayor doon, ha? Pero tignan niyo, kahit ilang araw akong nag-a-attend ng mga seminars, mga OB ko, kampante ako kasi nabuo ko na rin yung team ko ron. Kasi ang partnership, yung pagiging part mo ng team, yung bang watch my back and I will watch your back. Kahit tulog ako, kampante ako kasi may nagbabantay sa akin yung teammate ko. Tama ho? Pag wala yung trust kasi sa teammate mo, sa mga teammates mo, mahirap yun. Tsaka dapat meron kayong common goal. Kung ang team natin, ito yung target natin for this month, ito yung goal natin, common goal natin, pare-parehas tayo mag-effort para ma-hit natin yung goal na yun. Planning is important. Planning, execution, hard work. Wala pong alternative sa hard work. And planning is very important. Hindi po pwedeng wala kayong plano kasi kung wala kayong plano, magkakaibang direksyon na pupuntahan ninyo, magugulat na lang kayo, watak-watak na kayo. Tama po? Question. Ang isang importante, bago yung question ko, ang isang importante pa, dapat naniniwala ka doon sa concept na wino-workout mo. Kasi kung bababa ang belief level mo doon sa wino-workout mo, tumigil ka na lang. Kasi you are only wasting your time. Ngayon, pag naniniwala ka doon sa concept, believe me, magugulat kayo doon sa magiging. Itcha-challenge kayo along the journey. Minsan ang feeling mo, kahit naman ako nung panahong nandun ako sa gap, nung pangarap at saka destination, nung destination na gusto kong puntahan. May mga times na minsan tinatanong ko na rin sarili ko dahil sa sobrang pagod, ang feeling ko parang walang nangyayari sa mga pinaggagawa ko. Minsan tatanungin ko na rin, tama pa ba itong ginagawa ko? Pag dumadating ho yung panahon na gano'n, magpahinga ka lang. Bukas, buhay muli ang mga pangarap mo at dapat willing ka na uling i-workout kasama yung team mo. Tama po? So, sige po, ang dami ko na sinabi. Ay, ma'am, thank you for reminding mo. Ang question po, the question is, naniniwala ba kayo sa concept na meron tayo? Yes! Kasi kung hindi, uwi na lang kayo. Tama ho? Ibig sabihin, kaya kayo andito, hindi dahil sa napilita kayo sumama sa nag-invite sa inyo. Kaya kayo andito kasi naniniwala kayo yung concept na to, magpapaabot ng pangarap mo. Concept, your hard work, it was resolved. Tama po. Believe me. Basta buhay ang pangarap mo, naniniwala ka sa sarili mo, wala imposible. Ako, 12 years ago pa lang, nung mangyari lahat ng mga pangarap ko. Yung mother company natin, 12 years at this coming August. Ang LLIC natin, 5 years. Going 5. Yung ating Ascend, yung BPO natin, 8 years na ngayon. Yung ibang negosyo ko pang personal. Awaw ng Diyos. Okay. Ngayon, 2 years na ako mayor. Huwag niyong kakalimutan sa darating na. Two years na akong abonadong mayor, totoo yun. And I believe, ako, naniniwala talaga ako sa calling, purpose, and destiny. Kasi kung ako masusunod talaga, and
even my siblings and my mom, ayaw ho namin pare-parehas talaga na maging mayor ako. Kasi okay na kami eh. Pero alam nyo, pag ang Diyos ang nagplano para sa iyo, hindi masusunod ang sarili mong plano. Pag yan ang calling mo, kahit anong gawin mong plano para sa sarili mo, yung plano niya ang mangyayari at mangyayari. Kaya po ngayon, 2 years na akong abonadong mayor, hindi ako tumatanggap ng sweldo kasi sa PAMI. Ang ginawa ko dyan, after a week na mag-assume ako ng office, 36 months kasi, di ba, in one term, pinaraffle ko na yon. We have 20 barangays and 16 organizations, including senior citizen, LGBT, TODA, single parent, 16 ho yun. Yung 36 months na yon, pinaraffle ko na yon every month. Tina-turn over ko, tina-turn over ko yung sweldo na yon. May nagtanong nga sa akin, friend ko, nung malaman nilang tatakbo ko noon. Ito po yung istorya. Oh. Ako po, 5 ho kami magkakalaro. Kalaro ang tawag ko doon sa, hindi kalaban, kundi kalaro. Kasi iba doon, friends ko naman eh. Ako noong 2022 election, ako ho yung late na nag-file ng candidacy. 2 weeks before the deadline. Saka ako nag-decide. Kasi, nung kinukonvince ako, humingi ako ng, sabi ko, give me enough time to think. Pumunta ako na sa Tanay, sa campsite doon. 2 nights ako ron, nag-soul searching ako. And I pray so hard. Sabi ko sa kanya, kung calling mo to, tatanggapin ko. Pero may bargaining ako sa iyo. Give me the right people and teach me and guide me how to do it kasi I don't know how to do it. Kasi hindi ito yung forte ko kasi hindi naman ako galing sa ibang posisyon as public servant. Hindi ako nag-barangay tanod, kagawad, konsyal, vice mayor, hindi ako. Diretso agad ako sa mayor. And I pray so hard. And nung lumabas yung mga signs, sabi ko, calling talaga. Pero alam niyo po, itong 2 years na to, talagang doon ko rin na how blessed I am. Every time na meron akong mga nakikita mga kababayan natin talagang sobrang pinagdadaanin din sa buhay. And you are so blessed. Alam niyo po bakit? Dito yung Starbucks na binili niyo yung Starbucks, pagkain na ng isang pamilya maghapon doon. Pero tayo, isang Starbucks dito, ayaw nyo pa ubusin. Ano po pino-point out ko? Pag may mga blessings, share your blessings. Hindi naman pinag-uusapan kung maliit or malaki. Basta yung intention na doon, and believe me, si Lord ang bahala magbalik sa iyo. Siksik, liglig, at umaapaw. Tama po. And awa ho ng Diyos, kahit na noon una, ang bargaining ko sa mga kapatid ko noon, tsaka kay mami ko noon, kasi yung father ho namin, matagal din nag-mayor, 12 years. Pero, Daddy is one of the poorest mayor during his time. Napaka-straight talaga ng father namin. And, na-witness namin magkakapatid yun. Kaya nga ayaw namin pumasok sa politika eh. Kasi even our family, nag-suffer din doon sa pagiging public servant ni Daddy kasi yung para sa amin, nahahati pa. So na-witness namin magkakapatid doon lumalaki yun. Kaya sa sarili namin, ayoko pumasok dyan kasi ang hirap niyan. Pero na maging okay ho yung buhay namin, especially ako, sabi ko sa sarili ko, pag umuwi ako ng family noon, alam ko may magagawa ako eh. Alam ko may iaambag ako sa bayan ko. Ngayon, kung ako hindi susubok, naging selfish ako. Kasi bakit? Mas pinili kong sarili na lang yung sariling success ko na hindi ba lang ako nag-try na subukan mag-ambag sa bayan ko. Kaya ho, nung mapili ako, talagang puro sakripisyo naman.
And ang reward ko na lang, every time na merong mga problemang nagiging part ako ng solusyon, hindi man 100%, nagiging part ako ng solusyon sa problema nila, yun yung pinakang reward ko. Kasi kung hindi ako sumubok, hindi ako nagkaroon ng chance para maging part ng solusyon ng problema nila. So, sige po, nice meeting you. Sana po, kahit papaano, na buhay po yung mga pangarap ninyo. Sana po, nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Na sana po, kung sakaling meron kayong pinagdadaanan ngayon, kung sakaling nasa mahirap na situation kayo ngayon, pinanggalingan ko po yan. Maraming pagkakataon ng araw, ang mga anak ko po, alam niyo yung mga anak ko, kung tawagin sa eskwelahan, si Promissory Note. Kasi madalas hindi nakakakuha ng exam kasi hindi nakabayad on time sa tuition. Ngayon po, kung nasa sitwasyon kayong ngayon na gano'n, huwag po kayo malungkot kasi may ginagawa kayo and God is listening to your prayer. And tuloy-tuloy lang, hard work. And pagulat na lang kayo one day, nakakaroon na katuparan yung mga pangarap. So sana po, pag uwi ninyo, iba yung feeling ninyo nung pumunta kayo. Ganun yung lagi objective ko eh. Pag pumupunta ako sa mga event, ang objective ko, sana yung madadatnan ko na makakarinig ng message at istorya ng buhay ko, na sinishare ko. Sana pag uwi nila, iba yung feeling nila nung pumunta sila kaysa nung papauwi sila. Gusto ko pag uwi nyo, baon nyo, kung ano yung pwede makapag-inspire sa inyo. Kung sakaling patuloy pa rin maingay ang mundo at nagsasabing hindi nyo kayang abutin yung mga pangarap nyo, don't listen to them. They are lying. Yun po isang malaking kasinungalingan kasi yung istorya ng mga success, nakaabot ng success, narinig nyo directly kung ano yung mga ginawa at mga dapat gawin at kung ano yung mga dapat paniwalaan. To God be all the glory. Amen. See you on top. All right. Thank you, Mayor.